Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig at ka-FB Live. Narito po tayo ngayon para sa ating Pro 1 FB Live kung saan ating tatalakayin ang mga core values o wastong pag-ugali ng inyong kapulisan tungo sa maunlad na Region 1. Kasama po natin si Pastor Abside Garcia, isa po sa Value Life Coaches ng Police Regional Office 1 at sasamahan niya tayo para sa ating pahayag ng Panginoon. Sa ating mga ka-FB Live, kung kayo ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-message sa ating official FB page na Police Regional Office at Police Tiangyanan Official Page. Akin na pong ibibigay ang mikropono sa ating guest ngayong hapon na ito, Pastor Abside Garcia. Sir. Salamat po kay Sir Aris at sa lahat po ng mga nanonood ng ating pong FB Live at sa ating mga PNP personnel, salamat sa pagkakataon na inyo pong ibinigay sa akin para ako po ay makapagbahagi sa inyo, especially yung subject na naibigay po sa akin is the PNP core values. So bago po tayo magpatuloy, ay tayo po'y manalangin muna. So, ako po'y mag-lead ng panalangin. Dakilan namin Diyos, salamat po sa hapong ito na inyo pong binigay sa inyong lingkod para akin pong pahayag ang PNP core values na kung saan naipasa po at naibigay sa akin. Kayo po ang magpala sa aming pong oras na pagtalakayan, lalo-lalo na Panginoon na makita at mapaigting Panginoon sa buhay ng bawat isa ang PNP core values. At alam po namin na hindi lang ito para sa mga PNP, lahat po ng mga nanonood ng FB Live ay dapat po makita po namin ng tunay katotohanan patungkol sa moral values o the core values ng bawat isa. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Kayo na po ang magpalat maggabay sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot na langin. Amen. So, sa hapong ito, aking tatalakayin ang PNP core values. At ang PNP core values, actually, it consists of 5 topics. At ang 5 topics na ito ay it's all about the love of God, the love of family, love of our country, compassion, at saka care of God's creation. Ito po yung makadiyos, makapamilya, makabayan, makatao, at makakalikasan. Importante po ito, kaya natawag nga po na core values. It's because for the people must understand na ito po ang nasa buod ng pagkatao ng isang tao, a human being, core values, kung paano siya mabuhay. So yung una na ating titignan is the love of God. Many people believe in God and serve the God they know. But let me introduce the God of the Bible that will teach us the true kinds of love that is from the Bible. So dito po sa ating interfaith manual na sinusunod, yung PNP core values concerning the love of God, ang isang tao, bago niya magawa yung resulta ng pag-ibig, yung paano niya maisagawa yung tunay na pagmamahal, dapat niyang malaman muna ang tunay na pagmamahal. Sa Biblia, ang sinasabi diyan, ang tunay na pagmamahal actually is God Himself. Dapat natin malaman na God is the God of love. And God is love. Siya ay pag-ibig. Mayroon ngang nagtanong sa ating Panginoon doon sa Matthew chapter 22, sa verse 36 to 40, na isang lawyer nagtanong sa ating Panginoon. At sabi niya, Master, which is the great commandment in the law? At sabi ng Panginoon sa verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
with all thy soul, with all thy mind. This is the great commandment. Sa verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. And in verse 40, on these two, hang on the law and the prophet. Kung titingnan natin sa Old Testament, karamihan sa ating lahat, kinakabiyasan natin yung 10 kautusan. Pero kung pagdating doon sa bagong tipan, ang ating Panginoon, na-compress yung 10 kautusan na yan sa 2. Ayan ay una, nakatuon sa Diyos. Yung unang 4 na kautusan ay nakatuon sa Diyos. At yung 6 ay nakatuon sa tao. So may vertical at horizontal na dapat na pagkakaalam ng tao patungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay isang tunay na pag-ibig. Yan ay pinakita niya sa sanlibutan. Kaya nga, ang ganda nung sinabi niya sa John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, how do we show that we love God? Sabi ko nga kanina, paano natin maipakita ang pag-ibig natin sa Diyos kung hindi naman natin kilala ang Diyos, ang tunay na pagmamahal? So, dapat muna natin malaman ang tunay na pagmamahal at ang yan ang tunay na Diyos, ang Diyos ng Biblia. Kaya sabi ko kanina, marami po tayong tinatawag na Diyos, pero dapat po nating sa puso na ang tunay na Diyos ay ang Diyos na tinutukoy ng Biblia. At ang Diyos na yan, siya po yung nangibig sa atin sa likod po ng ating mga makasalanan na buhay. Kaya nga po, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na siyang namatay sa krus para pagbayaran yung ating mga kasalanan. At ang gagawin lang ng tao para malaman niya itong tunay na Diyos na ito ay magtiwala sa ginawa ng Diyos doon sa krus at tanggapin niya sa kanyang puso bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At kung ang isang tao ay makilala na niya ang Diyos, walang problema sa kanya na susundin niya at mahalin niya ang Diyos. Kaya nga, how do we show that we love God? So, the greatest commandment is to love God. Kaya nga nandito sinabi ng ating Panginoon nung sinagot niya ang isang attorney, the lawyer. Sabi niya, which is the great commandment. At sabi naman ng Panginoon sa kanya, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. And then, this is the first commandment na kailangan malaman ng tao ang tunay na pag-ibig. At then, yan ay ang Diyos. So, paano nga naman sumunod ang tao, mahalin niya ang Diyos kung hindi naman niya kilala ang tunay na Diyos. So, Deuteronomy chapter 10, sabi nga dun sa Old Testament, verse 12 and 13. And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and His statutes, which I command thee this day for thy good. So, mahirap po mahalin ang Diyos kung hindi kilala ng tao ang Diyos. Dahil nga siya ang pag-ibig. Pangalawa, we were created in God's image to praise and glorify Him in everything that we do. So, tayo pinilikha ng Diyos para magbigay papurihan sa Kanya. At hindi lang nilikha tayo ng Diyos at inilagay tayo sa mundo. Ang purpose po ay tayo po inilagay dito para tayo po ay magpuri at magsamba sa Kanya. And then,
Another thing, dito sa love of God, live a life that is pleasing to God and avoid doing things that displease Him. Yun na nga. Kasi resulta ito ng ating pagkaalam sa tunay na Diyos. Kilalanan natin ang tunay na pagmamahal at yan ang Diyos. Pangalawa, dapat naman na matutunan natin na gumawa ng mga bagay na naayon sa Kanyang kabutihan at naayon sa Kanya. We have to live a life pleasing in God or to God. Avoid doing things as a PNP personnel and as a person who fear God, na kilala natin ang tunay na pagmamahal, yan ang Diyos, then kailangan mamuhay tayo na banal, mamuhay tayo na tapat sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa Proverbs chapter 6 verse 16, these 6 things that the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto Him. Ano yung mga kinasusuklaman ng Diyos? A proud look, a lying tongue, a hand that shed innocent blood, a heart that deviseth wicked imagination, feet that swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. So, yun po yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos na gawain ng tao. Now, hindi lang ang PNP core values not only consists of the love of God but also love of family. Kaya nga napakaganda ang programa ng ating regional director dito sa Region 1. Yung ipaabot niya sa mga mamamayan dito sa Region 1 yung programa na Kasimbayanan. Kaya yung pagmamahal na natutunan ng mga PNP personnel sa kanilang pamilya, may paabot din sa mamamayan. Yung pagmamahal nila sa kanilang mga pamilya. Do you have a close relationship with your family? Kung tatanungin ko ang bawat isa sa inyo, mayroon ba kayong madikit o kaya magandang relasyon sa buong pamilya ninyo? Alamin po natin na ang pamilya ay nilikha yan ng Diyos. It is one of the institution that God created in the Old Testament. At hanggang ngayon, it is sacred. Bakit sacred yan? Because God unites men and women in marriage. Sagrado yan. Kaya nga, till death do us part. Napakaganda. Kaya nga, sa mga PNP personnel, malaman nila na ang plano ng Diyos, kung ang isang tao ay tunay na nga nalaman niya ang tunay na pagmamahal, mahalin niya ang Diyos, mahalin niya ang kanyang asawa. One man, one woman. So napakaganda po. One man, one woman. Why? Because God unites man and woman in marriage. Sabi nga niya dun sa Genesis chapter 2, verse 23 and 24. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So yan po ang mag-asawa. Kaya kinukondem po ng Bible yung pong salita na kung saan binabago ng tao yung prinsipyo ba na love one another, binabaliktad nila love another one. Kaya instead na isa lang yung minamahal nila, nadadagdagan. Hindi po yun ang plano ng Diyos. Another thing, the gift of family is a blessing from God. Our family must be anchored on God's love. Yan po ang basis ng magandang relasyon, pagmamahal sa bawat isa. 1 Corinthians chapter 13, charity suffereth long, and is kind, invadeth not. Charity vaunteth not itself, it's not puffed up, doth not behave himself unseemly, seeketh not her own, and so forth, etc. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. So napakaganda.
kung ang tao talaga ay tunay na nasa kanya yung pagmamahal ng Diyos. Another thing, if a person really loves his family, love God, love his family, God provides the guidance to serve as foundation for relationship in the family. Ang maganda po, ang ating standard manual sa buhay po natin ay ang Biblia. Kaya nga po sabi ko kanina, I want to introduce to you the God of the Bible. Kasi nga, tayo po'y sa Pilipinas na nga lang kung ating titingnan, iba't ibang lugar, iba't ibang klase ng pagsasamba sa mga Diyos. Pero dapat po nating malaman na mayroon pong Diyos na buhay at tunay na nagmamahal sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lamang maligtas po tayo sa ating mga kasalanan. So, the PNP core values consists of the love of God, love of family, and the third is love of our country. The love of our country. Makabayan. Kaya nga, kung tayo po na tiga Pilipinas, mahal niyo po ba ang inyong bansa? Kung mahal po natin ang ating bansa, ang ibig sabihin niyan, mahal natin ang pinagmulan natin. At kaya nga, there's no place like home, sabi nila, kahit nasa ibang lugar ka. So, napakaganda kung ang isang mamamayan, isang tao, makita niya na may importansya pala yung lugar na kung saan siya na may panganak at lumaki, nabuhay, ay dito po sa Pilipinas. So, as a PNP personnel, I know you are in your service because you love to serve Filipino people. You love to serve your country. Di po ba? So, in what ways we can show our love to our country? Una, be diligent about our responsibilities as citizen. Be diligent as about our responsibilities as citizen. We, just like we pay our taxes, we follow the law, and set a good example for our children to follow. Pati ang ating Panginoong Hesus Kristo, nung siya pumunta dito sa lupa, ay He followed the rules. He paid taxes. So, kung ang Pumanaw ating ka, Panginoon, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo.
public servants. We need to have the compassion, humility, and skills to do our job. So hindi po ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, not because they just want the salary, they work because they want to serve people. Just like the PNP personnel, you want to serve people. Just like yung mga barangay or the government officials, they were chosen to serve their people. And doon sa Psalm 78, David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he lead them. Psalm 78:72. Yan po si Haring Solomon. So, even in Ephesians chapter 6, verse 7 and 8, ang sabi po ng Bible, with goodwill, doing service as to the Lord and not to men. Verse 8, knowing that whatsoever good thing any man doeth, that same shall he receive from the Lord, whether he be bond or free. So, ang ganda po na ang tao malaman niya yung tunay na pagmamahal dahil nga ang pagmamahal niya sa Diyos, pagmamahal niya sa kanyang pamilya, pagmamahal niya sa kanyang bayan, at ang pang-apat na core values po natin, yung pong compassion o makatao. Makatao. Ang sabi ng Bible natin sa Ephesians chapter 4, verse 32, and be ye kind one to another, compassionate, forgiving one another, as God hath forgiven you in Christ's sake. Compassion. Ang compassion, kung ating titignan, ang ibig sabihin, it's sympathetic, empathetic, understanding, caring, concern, sensitive, tender-hearted, soft-hearted, loving, tender, gentle, merciful, considerate, thoughtful, humanitarian. Kaya nga yan nangyayari ngayon sa ating bansa. Dumanas tayo sa mga iba't ibang trahedya, yet nandyan yung pagtutulungan. Humanitarian. Yan po yung compassion. Loving one with another. Kaya nga yun yung pangalawang great commandment. Love God and then love others as yourself. So, paano mo ipakita ang iyong pagmamahal sa Diyos? Through your love to others. Being compassionate to others. How do we show compassion for others? Yun yung malasakit. Ang ganda nga, yung programa ng ating RD, yung malasakit. May malasakit, may kaayusan, may kapayapaan, tungo sa what? Kaunlaran. So, nandyan yung PNP core values. May malasakit. Kung may malasakit, siyempre, may kaayusan. At kung may kaayusan, may kapayapaan. At kung may kapayapaan, may kaunlaran. So, how do we show compassion for others? God shows compassion for us, showers us with His grace by giving us good things we do not deserve. Kaya nga pasalamat tayo dahil binigyan tayo ng mga pribilehiyo, oportunidad sa ating buhay na magsilbi. Not all are fortunate like us or like you. Marami po yung mga tao na they suffer many things in their lives, pero nandiyan naman ang bawat kamay na pwedeng tumulong o magtulungan, katulong sa mga tao. Compassion. Psalm 103 verse 13, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Compassion. Love our neighbor as ourselves. Ang hirap po na sabihin natin, mahal ko ang Diyos, pero you do not love others. Parang napaka-hipokrito naman yun. We have to show our love to others because we love God. We look after the interest and well-being of others in the same way we look after our own. Kasi mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating sarili, but we love others as we love ourselves. We speak to them kindly, give allowance for their mistakes, and give them the benefit of the doubt.
Sabi nga dun sa James 2:8, ang ganda ng sinabi ng Bible, if you fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, you do well. And then, we have to comfort those that are in trouble. At nagawa po natin yan. Marami po sa ating mga kababayan ang nag-extend ng kanila pong malasakit sa mga nasalanta. They comfort those that are in trouble. Even our church had done something na tumulong din sa mga kababayan natin. Ako po ay taga Isabela, kaya marami din mga nasalanta ng mga kababayan natin doon sa Cagayan. So we extend our help also. As 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4, that sabi nga doon, are in needs of comfort. Kasi nga darating ng pagkakataon, baka ikaw din, iko-comfort din nila. So we need comfort. The last PNP core values is this: care for God's creation. Care for God's creation. Kanina, sabi natin, the love of God. Ang hirap mahalin ng Diyos kung hindi natin kilala ang Diyos. Kailangan makilala muna natin siya, yung tunay na pagmamahal, at hindi po problema ang magmahal sa Diyos, magmahal sa ating pamilya, magmahal sa ating bayan, magmahal sa kapwa-tao, at magmahal sa ating kalikasan kung kilala natin ang Diyos, ang tunay na pagmamahal. Care for God's creation. Sa mga nangyayari ngayon, do you think na ito'y kapababayan ng tao? Sa mga trahedya na nangyayari ngayon? Kung sa Maynila, may mga floodings. Kung minsan, nasisisi rin ng tao. Why? Kasi, most of the time, I've been driving every day, nakikita mo na lang yung mga tao na nasa loob ng sasakyan at bigla na lang mga nagtatapon ng basura. So, minsan, kung may bata doon, are they teaching good things to their children na nagtatapon ng basura kahit saan-saan? How do they show their love to God's creation, sa ating environment, sa kalikasan? You see, doon sa Genesis 1:26, sabi ng Panginoon, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. So, lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, binigyan tayo ng Panginoon to rule over them, to have dominion over them. Alam niyo ba na God created the world, everything that is in it, in just 6 days? Una, araw na kanyang nilikha, day and night. Pangalawang araw na kanyang nilikha, the atmosphere or clouds or the ocean. Pangatlo, sun, moon, stars. And then pang-apat, land, plants, and trees. Pang-lima, birds and sea creatures. And then yung pang-anim, yun yung land animals. And then He created human. At alam po natin na ang nilikha niya, si Adan, sabi ko nga, ang pinakamagaling na tao sa ibabaw ng mundo dahil siya lamang po ang nagpangalan sa lahat ng mga bagay na nandito sa mundo. Mga punong kahoy, mga halaman, at mga animal, siya po ang nagpangalan, si Adan. So, how do we take care of God's creation? Paano natin maipakita ang ating pag-aalaga, ang tunay na pagmamahal din sa mga nilikha ng Diyos? Sa kalikasan, we are called to guard and preserve God's creation. A simple act like keeping our surrounding clean. Isang magandang ehemplo din yan sa mga next generation. Genesis 2:15, and the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. Ang ibig sabihin niyan, alagaan niya. So diyan po tayo ngayon. Ang ganda ngayon itong pandemya dahil ang mga tao naggagarden na.
Nag-uubusan na pa ng mga pots dyan sa tindahan. Why? Because in their homes, na kahit walang lupa na matamnan, pwede silang magtanim ngayon. Which is good. Kaya nga sabi nga nila, maganda rin dahil nag-pandemic, luminis ang kalangitan. Nawala ang pollution. Nandiyan man ang pollution, pero hindi sabihin na-lessen ang pollution. Another thing, God wants all creation to thrive, to grow, to prosper. Kaya nga, nandiyan nagtatapos yung, tignan nyo yung last na K doon sa MKKK ng programa ng ating director. Yung tungo sa kaunlaran. God wants us to grow, pero kung minsan nahahadlangan yung ating paglago dahil din sa kagagawan ng tao. Kaya kailangan malaman ng tao yung values na yan. The core values of the PNP is a good core values also for all people, especially kayo na nakikinig. We need these PNP core values to be applied in our life. If you are a Christian, we need to exercise ito pong PNP core values dahil napakaganda na una, ang tao makita niya ang Diyos, makilala na ang Diyos. Hindi na po problema sa kanya ang magmahal sa kanyang pamilya. Hindi na po problema sa kanya ang magmahal sa kanyang bayan. Hindi na po problema sa kanya ang magmahal sa bawat o sa kanyang kapwa at even kalikasan. Salamat po at purihin ng Panginoon. May God bless you. Thank you, Pastor, for sharing those words of wisdom about God and for sharing our knowledge about PNP core values. Maraming salamat po sa pakikinig mga ka-FBLI. Inimbitahan po namin kayo para sa ating lingguhang webinar at talakayan. At ang una po nating tatalakayin para sa susunod na linggo ay tungkol sa love score. Maaari po kayong mag-join sa pamamagitan ng pag-message sa ating FB page, Police Regional Office, Police Amyanan Official Page. Maaari po kayong mag-text sa ating numero 0927-957-7981 o 0999-732-728. I-text ang inyong pangalan, edad, at kung kayo ay nag-aaral o nagtatrabaho. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga ka-FB Live.